Second District ng Bukidnon, na inamin niya na 90% ng constituents niya ayaw ng impeachment ni Sara, pero go with the flow lang din siya sa mga kasama niya. Ibig sabihin, di siya representing his people, di ba? Sabi ni Kuya Archie, correct. Ano yung business mo para bumoto ng impeachment against VP, di ba? Naisip ko na yan, baka naghihintay sila ng suhol, kaya delaying tactic, gagawa sila ng trial by publicity para ipahiya si VP Sara. At pinipilit ipa-attend para ipa-contempt. Kung ma-dismiss man ang impeachment, at least nakulong nila sa Congress si Sara. Ganyan sila kawalang hiya. Oo, gusto nila Queen Slave sila. Napahiya nila. Diba? Of course, syempre, gusto natin gumagana yung institution natin, yung justice system natin. Hindi ko naman sinasabi na ilagay niyo yung batas sa kamay ninyo eh. Pero ang sinasabi ko lang is that in a society where you want fairness, PRRD level the playing field in such a way that Correct. hindi mo na kailangang problema pa sa korte and things like that because the peace and order is handled at the onset. Check. Check. Diba? Yun yan. So ngayon, yung mga kaya nga misplaced naman nagsasabi, and due justice, due diligence, due process, ganyan. Kasi walang due process, pinatay na lang yung mga adik, kinemerot, ganyan. Well, hindi yan lack of due process. PRRD said, kayo, pagka winasak nyo ang bayan ko, makakatikim kayo sa akin, papatayin ko kayo. Kasi winawasak nyo ang pamilyang Pilipino eh. Diba? At pag wawasakin yung pamilyang Pilipino, wawasakin ko din kayo. Patayin ko kayo. Yun ang sinasabi ni PRRD. Ngayon, ginawa mo pa din. Diba? Ginawa mo pa din. Lalaban ka pa sa otoridad. Diba? Ngayon, the government is showing that, takinan nyo, hindi namin kayo sasantuhin. Yes. Diba? Hindi namin kayo sasantuhin. Ang attitude namin sa mga kriminal, kung kriminal ka at kung kami tatablahin mo at huhulihin ka namin, hindi ka magpapahuli. Correct. Diba? Gamitan ka rin namin ng dahas. Correct. Marahas ka eh. Diba? Correct. Gamitan ka rin ng dahas ng gobyernong ito. Ngayon, pag namatay ka, walang sorihan dito. Diba? Correct. Kasi sasabi nila, hindi, dapat dinala siya sa korte, dapat tinry siya, and things like that. These are the things that ordinary Filipino would never understand. Paano kapag napagkamalan ka? O sino yung napagkamalan? Jean. Sino yung napagkamalan? Kasi totoo naman yan eh. Magkakamali at magkakamali. O, kagaya nung nangyari kay Kian. It was brought before the court. O, nagkamali yung mga pulis, naparusahan yung mga pulis. But we are talking about the percentage of nagkamali and the overall benefit that we get from it. Ang problema sa inyo, yung nagkamali, napakalaking number sa inyo mga nyo, pero yung mga number na nire-rape, pinapatay, dinudurog, tinatanggalan ng muka, hindi nyo mabilang-bilang ng mga Nakita mo na yung video ni San Aimee, yung nagsasorry siya. Oo, kantuhan mo nga ako ate, para sa mga hindi nakakaalam. Yung And content. Hindi ko pa nga natapos yung first niya, yung parang Holy Monday, nagsasorry siya sa tatay niya. Kasi hindi raw niya nabantayan yung kapatid niya. So parang pag Holy Week, di ba parang nagsorry ka, eme. So sabi niya, sorry siya sa tatay niya kasi hindi niya nabantayan yung kapatid niyang ate. Nandun na daw yung sa lobby, iniwan na nung nag-deliver. Hindi nabantayan yung kapatid niyang adik, gano'n. Well, correct. Totoo naman, natalo si Amy Marcos de Lisa. Totoo. Natalo si Amy Marcos de Lisa, well, di ba? Gusto ko yung yung teka lang. Sa lobby. Yung? Arsen? Hindi yung chismis. Talaga yun. Oo yun. Ganahan siya sa kuwang ko household. Gusto niyo Ano ba yung doma? Galit yan si Lisa pagka tinatawag siyang long katoots. Kasi totoo. Meron siya servitude history. Gusto niya, so, wala namang masama doon sa work na yun. Oo, pero si Madam, ayaw niya. ayaw niya. Ayaw niya. Halata na po ang Yung account, ginurgur ni Meta, si Tikyo de la Rama, sabi ni On Libra. Oh no. Gabi, no? Actually, hindi ako maka-live sa Joa del Viv every other day. Actually, yung mga account namin ginagalgal talaga. They do their best to really
try not na ma-put into the harmony ng Facebook yung mga pinopost namin. Yung ginagawa nila yan. Yeah, may napanood na namin. Ano yung napanood niyo? Babati, birthday ko kahapon. Happy birthday, Beatrice! Miss Joey, 54 sa Com on Justice. Wala pa sila Sandro Tambi at iba pang buhaya. Ang member ng Committee on Justice is only 40 plus. 40 plus lang yung member ng committee. Parang 40 at yung huling bilang ko 40. If you're going to look at the website, parang 40 lang yung Committee on Justice doon. The rest yan na yun. Sila Tambi, sila Sandro, yan. Ate Joey, sabi ni Brian, Ate Joey, anong masasabi mo kay Balim... hindi na? Wag na natin pansinin yan. Oo, ako hindi ko gets. Yung parang, ba't siya binibigyan ng highlight? Oo. Tanga yan eh. Ba't ano yun? Parang, bakit merong credence yung mga sinasabi niyan? Parang sa akin ako, kilala niyo naman ako, bardagolera ako. We pay attention to things na kailangan basagin. Oh. Pero ibig ko sabihin, basag na yan eh. Bakit pa kailangan laging i-highlight yung Wala naman naniniwala. Wala naniniwala dyan kay Jam. Anong masasabi niyo? Sabi ni Lovely na si Sasot ay traidor sa bayan. Isa pa yan. Si Lovely, si Lovely is being groomed to be Jover Laurio. So, ayan naman. Jover Laurio to eh. Si Pinoy Ako Vlog. Pinoy Ako Vlog. Or ginugroom maging Jam Magno. Kasi wala namang naniniwala na kay Jam Magno. Ang dami ng commercial ng YouTube nyo. Please manood kayo para meron akong pera. Hindi na. Yeah. Uy, salamat sa mga nagbigay ng stars. Thank you so much. Na-appreciate ko yun. Ako rin yung FB ko, na-down kagabi, pero oras na nakabalik Shadow ban na. tayo lahat, friend. Oo. Shadow ban talaga tayo lahat. Mag-share tayo. Kasi naman tandaan niyo ang fact checker, di ba, Rappler? So malamang sa malamang. Joey, kilala ko ba yung spokes in 50s at spokes na in 30s? Sabi ni Jericho Andrew. Uy, gusto ko lang pala magpasalamat, no, kay... Ano daw? Uy, Tingin ko, Jericho Andrew. Kilala ko. Oo. Sino daw ba yun? And feeling ko, tinatanong niya kung sino yung tutubing kalabaw ko. Uy, gusto ko palang pasalamatan muna ha. I just really personally would like to thank Senator Robin and Ms. Mocha Uson for showing support kahapon sa time naman. Alam kong busy ang mga schedules ninyo, but you took time to join us and be with us. Maraming salamat. Oo. Kung naririnig niyo po ito, salamat sa aming lahat from all the mga adopted na anak ni PRRD na nanonood at lahat ng mga kababayan nating nagmamahal kay PRRD. On behalf, maraming salamat sa inyong dalawa at sa lahat po ng mga kababayan natin na sumusuporta. Oo. Joey, nabitin kami sa bardagulan mo doon sa bading na si Falsis. Gagawa ko talaga niya separate content. Si Jesus Falsis. Unang-una, Jesus Falsis. Yes, Lee. Okay? Sobra. Diba si Jesus Falsis, tatanga-tanga din to eh. Di ba, Diyos ko. uwi na rin ako ng Davao bukas. Makakapahinga na po, friend. Pero pag-usapan natin yan, kasi gusto ko nakikita nyo rin yung Supreme Court decisions. Ano nangyari dito? Oo nga. Ewan ko. Nakikita nyo pa kami, guys? Ano mo? Ayan, balik mo. Ayun. Hindi ko alam kung ano nangyari. But thank you so much. Buti hindi na nagpakita si Ako Pinoy Vlog. Wala na eh. Siguro baka di na, wala na siyang contract. Nakakaya yung Kong Flores. Ay, may signature pa. Dating na daw, sabi ng lobby. Second District ng Bukidnon, na inamin niya na 90% ng constituents niya ayaw ng impeachment ni Sara, pero go with the flow lang din siya sa mga kasama niya. Ibig sabihin, di siya representing his people, di ba? Sabi ni Kuya Archie. Correct! Ano yung business mo para bumoto ng impeachment against VP, di ba? Due to poor connection. Ayan to. Naisip ko na yan, baka Sabi ko na nga ba, poor ka? Kaya nga. Naku. Naisip ko na yan, baka naghihintay sila ng suhol, kaya delaying tactic, gagawa sila ng trial by publicity para ipahiya si VP Sara at pinipilit ipa-attend para ipa-contempt. Kung ma-dismiss man ang impeachment, at least nakulong nila sa Congress si Sara, ganyan sila kawalang hiya. Oo, gusto nila queen Napahiya nila. Diba? Attorney Paulo, sabi ni Riz. Attorney Paulo, Kay kay Ma'am Ay, Tin. yun yan, Takahashi.
Dami ah. Dami. Sobrang dami. Signatures. Yes. Pasalamatan niyo naman si Senator Robin Boca Uston. Andyan, dalang kabitbit ko. Andyan somewhere. Andun yata. Sa gilid. Oo. Pwede na kami. Kung wala, andun sa sasakyan. Ano ba sa Oo. Baka nabisa. Tag nyo naman sila dito sa comment section. Pasalamatan naman natin sila. Ino? Si Senator Robin at si Miss Mocha Uston. Ay, oo. Boss, yung sa website ngayon ni FPRRD, may idea po ba kayo? Kasi hindi parang nahack ng kalaban. Kasi ano to? Tapos pag-check ko sa mga DDS na vloggers, naka-unfollow na ako sa inyo. Anong website yun ni PRR? Ni ano? Hindi ginagalgal talaga yung mga accounts namin. Seryoso, totoo yan. Mm-mm. Hindi talaga ano. So ano ba? May mga chismis ko. Gusto ko kayo malaman. Ano pang chismis mo, Ate Joan? Ay, teka lang, magpapasalamat lang ako kay Ma'am Rosel G. Ma'am Rosel G, na bonggang-bongga, nagpunta yan sa Solidarity Walk. Nag-abot ng Marami si Ma'am Rochelle. Ma'am Rosel G, thank you very much sa pa-super sticker niyo. At maraming salamat po sa inyong walang humpay na support sa signature campaign. Ayan. Patricia Castaneda, maraming salamat sa iyong pa-super stickers. Thank you very much. Alam niyo, ito pang kwento ko sa inyo. Si Senator Robin, wala talagang ka-arte-arte. Si Miss Mocha, wala din ka-arte-arte. Kasi nagtatanong sila kamusta daw sila as in person, off camera. Si Mocha, hindi naman namin na-expect na pupunta yan sa Ermita. Oo. And sa totoo lang, yung pagpunta ni Mocha doon sa Ermita, she may not realize it. Pero talagang talagang very grateful talaga kami doon sa ginawa niya. She went there. Sabi niya kasi hindi naman natin syempre makakalimutan. Sabi niya parang, alam mo yung meron kang feeling na gusto mong gawin. Meron kang gustong gawin for PRRD. Sabi niya, thankful nga raw siya na merong ganito. Kasi kahit paano, yung bang itch dun sa puso mo na meron kang gustong gawin kay PRRD, na-vent nung mga tao. Ayun. So, many has been said about Mocha, and a lot of people do not agree with the kind of lifestyle she used to She used to live. live, yeah. Oo, yung mga ganon. Kasi sexy star si Mocha ganyan-ganyan. Pero, si Mocha rin kasi talaga yung unang si Mocha, meron siyang platform na noon. Yes. As an entertainer, as an artista, ganyan. Meron siyang platform noon. Tapos, nung tumakbo si PRRD, ginamit niya talaga yung platform niya to promote PRRD. And to convince a lot of people na iboto si PRRD. For that alone, I think, deserve niya rin yung recognition. Right. Na I remember she was actually telling stories about, kasi yung tatay ni Mocha, di ba na murder yan? Nalaman ko lang yun dahil, hindi, judge yung tatay ni Mocha. Judge yung tatay ni Mocha. Pagkatapos yung tatay niya, na-murder yan. Dahil sa, nagpa-perform siya ng trabaho niya. Ganon. Na-murder yung tatay niya. Parang binaril sa parking lot. If I remember it correctly, And, totoo naman yan, na sa totoo lang, dito sa Pilipinas, yung mga ganyang klaseng kaso, yung mga napatay, yung ganito, may murder, pinagplanuhan, ganyan, na-rape, naghahasa, kineme. What are the odds na masosolve yung mga ganyang klaseng kaso? Lalo na dito sa Metro Manila, hindi natin alam. Sa true lang. And sa true lang, hindi mga bagay na ang tagal-tagal ng pinag-uusapan, pero walang solusyon. Diba? Sorry pero Na parang, totoo lang. diba na parang, sige, pag pinatay yung minurder, ganyan, emirate, maghanap ka ng hustisya. Girl, mamamatay ka na lang din, di ka pa makahanap ng hustisya. Look at what happened to Lauro Visconde. Oo, yun. Diba? His entire life was devoted in seeking justice for Carmela, for the two children. Diba? Wala nang nagawa yung tao sa buhay niya kundi maghanap ng hustisya. Nakita pa rin ba niya? Oh. Hindi rin. At the end of the day, hindi. Hindi rin. Diba? So parang, painful, no? oo. I think yun yung importance ni Mocha sa conversation during that time. That we have to talk about this kind of things. Ganon. And she was a victim. Kasi tatay niya yung pinatay And yung mga ganitong bagay, kahit sino kakausapin mo, Barameda case. only
Or hindi yan? Hindi ko alam kung yan yung ano nung kay Mocha. I'm going back. Ayun. So ngayon, ang tawag dito, yun yung ano, yun yung, kumbaga, yun yung mga real issues noon. Si PRRD at that time, he was like a breath of fresh air para sa maraming victim ng kriminalidad. Oo. Oo. A lot of people coming to him, na ganito yung nangyari sa pamilya nila, merong pumatay, merong ganyan, or emerald, or minsan ang kinocomplain nila kamag-anak mismo. And many of it Yeah. were resolved. Mm. You remember PRRD, yung ano kay PRRD, yung nakidnap, na humingi ng tulong kay PRRD, yung Chinese-Filipino, Yes. 'di ba na Yes, taga Manila siya, yes. tama ba yun? Taga Manila siya, dinala siya sa CDO, nagpapakidnap, ano siya, parang kinonvince niya yung mga kidnapper niya na, sige, babayaran ko kayo pero sa Davao. Mm-mm. 'Di ba? Yung naalala niyo yung kwento na yon. Mm-mm. Sige, ano, tawag ito, babayaran ko kayo pero sa Davao City tayo mag-withdraw ng pera. And pagdating doon sa Davao City, na-apprehend yung mga kidnappers. Correct. Hindi, na ano niyo yung ano, a lot of things had been said against Moke eh. Pero kasi yung mga ganyang klaseng conversation, she was the one who started those kind of ano eh. Yes. It's really uncomfortable yung mga ganyan. Parang syempre parang ano eh, hindi naman po pwedeng bawian yan, hindi naman po pwedeng, Mm-mm. law enforcement lang tinutukoy natin dito. Yeah. Paano kami makakatulog sa gabi na kung kunwari may mangyaring hindi maganda sa pamilya ko at maghanap ako ng hustisya, Mm-mm. makakahanap ba ako ng hustisya? Mm-mm. Mm-mm. Ganon. Totoo yan. Ayun. Lang. So, yun lang, no? So, anyway, Ano maraming salamat kay Mocha dahil Thank you, sa Miss Mocha. very, very solid na support niya. Alam mo yun, yung sobrang hindi pa importante. Oo. Sobrang simple, sobrang ano. Tahimik lang siya, tingin lang siya sa What can I do? Anong pwede kong sabihin? Anong kailangan kong kemerot? Ganyan-ganyan. Ito totoo. Ganong bagay. Barameda case, di umano ang pumatay sa kanya is father-in-law niya at asawa niya na involved sa drugs. Tapos na hospital arrest ang father. Pagala-gala ang asawa, Sister Rochelle Barameda waiting pa din sa hospital. Ay, oo, yung Barameda case na open pa rin. Yeah. Ayun. So yung mga ganung bagay, of course PRRD wasn't able to solve criminality. Ito ano din. Okay ng 100%. Luistro family murder case, Batangas massacre. Ayan. Ang daming mga ganun pala. So ngayon, ang tawag dito, maraming mga ganyang bagay. Hindi naman na-solve ni PRRD lahat ng mga krimen na nangyari in the past, pero moving forward with the with the iron fist that he had as president, nakita natin kung gaano kahirap na para sa mga kriminal ang gumawa ng krimen. Nabawasan ang kidnapping, naubos yung mga addict, 'di ba? Nanahimik yung mga drug lords, yung mga ganong bagay. Sabi ni Moment of Inertia, pero nang dahil kay Duterte, nakatikim tayo kahit papano ng hustisya, and I can't wait to have another Duterte-like leadership. Ang ano dyan is, of course yung justice kasi, yan yung justice na pinag-uusapan natin dito is, kunwari, si Paulo na tegi bumbum yung kanyang anak, ganyan, hanapan niya ng hustisya, dadalhin sa korte, kinemerot. And then, later on, ma-identify kung sino yung mako-convict, ganyan. And so, that's justice eh. Correct. Under our system, that is what you call justice. Pero, yan kasi yung yan yung disconnect doon sa totoong buhay ng tao. Like for example, kung kunwari, naalala niyo yung sibling na pinatay ng ampon nila? Ano yan? Magwad siblings, ganyan. Mabuwad. Correct us, guys. Di ba, juvenile yung killer. So parang, hindi naman siya na-try as an adult, hindi naman siya makukulong ng bonggang-bongga and things like that. And isa yun sa frustration ng family. But that is justice under our system. That is justice under our system. Our system would say na, I'm so sorry, proven nga na sila ang pumatay, pero ikaw nawalan ka ng anak, pero ito lang yung pupwedeng makuha na parusa noong mga killer ng anak mo. Okay. That is justice under our system. Okay?
But in real life, you as a mother, Correct. you lost 2 kids. Correct. You lost your life. Hirap. How can that be justice? Okay? Ngayon, kay PRRD kasi, ganito yung ginagawa ni PRRD. Okay? Si PRRD, yung mamamatay tao, alam niya, may paglalagyan siya. Diba? Ay, mag-aadik ako or magtutulak ako. Pag ginawa ko to, meron ako nasirang buhay, meron ako napatay along the way, may paglalagyan ako dito. Correct. Hindi ako sasantuhin ni Duterte dito. Correct. Duterte administration. Diba? So you don't get to that point na kailangan mong mag-seek ng justice under our system because our system is also problematic. Diba? Tama yun. Of course, syempre, gusto natin gumagana yung institution natin, yung justice system natin. Hindi ko naman sinasabi na ilagay niyo yung batas sa kamay ninyo eh. Pero ang sinasabi ko lang is that in a society where you want fairness, PRRD level the playing field in such a way that Correct. hindi mo na kailangang problema pa sa korte and things like that because the peace and order is handled at the onset. Check. Check. Diba? Yun yan. So ngayon, yung mga kaya nga misplaced naman nagsasabi, hindi, due justice, due diligence, due process, ganyan. Hindi kasi walang due process, pinatay na lang yung mga adik, kinemerot, ganyan. Well, hindi yan lack of due process. PRRD said, kayo, pagka winasak nyo ang bayan ko, makakatikim kayo sa akin, papatayin ko kayo. Kasi winawasak nyo ang pamilyang Pilipino eh. Diba? At pag wawasakin yung pamilyang Pilipino, wawasakin ko din kayo. Patayin ko kayo. Yun ang sinasabi ni PRRD. Ngayon, ginawa mo pa din. Diba? Ginawa mo pa din. Lalaban ka pa sa otoridad. Diba? Ngayon, the government is showing that, ay, takinan nyo, hindi namin kayo sasantuhin. Yes. Diba? Hindi namin kayo sasantuhin. Ang attitude namin sa mga kriminal, kung kriminal ka at kung kami tatablahin mo at huhulihin ka namin, hindi ka magpapahuli. Correct. Diba? Correct. Gamitan ka rin namin ng dahas. Correct. Marahas ka eh. Diba? Correct. Gamitan ka rin ng dahas ng gobyernong ito. Ngayon, pag namatay ka, walang sorihan dito. Diba? Correct. Kasi sasabi nila, hindi, dapat dinala siya sa korte, dapat tinry siya, and things like that. These are the things that ordinary Filipino would never understand. And yung mga kababayan natin dyan na nagsasabi, hindi, mamamatay tao. Oo, papatayin talaga ni PRRD. Lahat ng wawasak sa pamilyang Pilipino, honest, hardworking. Diba? Ngayon, kung sasabihin ninyo na, kasi gets ko yung point, no, na it can be abused. Paano kapag napagkamalan ka? O sino yung napagkamalan? Jean. Sino yung napagkamalan? Kasi totoo naman yan eh. Magkakamali at magkakamali. O kagaya nung nangyari kay Kian. It was brought before the court. O nagkamali yung mga pulis, naparusahan yung mga pulis. But we are talking about the percentage of nagkamali and the overall benefit that we get from it. Ang problema sa inyo, yung nagkamali, napakalaking number sa inyo mga putang ina ninyo, pero yung mga number na nire-rape, pinapatay, dinudurog, tinatanggalan ng muka, hindi nyo mabilang-bilang ng mga putang ina nyo. Yun yung problem. Pagkatapos, paano yung nagkamali? Hanapan mo ng due process yung nagkamali. Huwag mo na kami istorbohin dyan. Kung gusto mo ikaw maghanap, di maghanap ka. Huwag mo na kami idamay. Kung gusto mo, go! Gusto mo ipaglaban yung due process nila Kian? Go! Huwag mo na kami idamay, wala kaming pake. Correct. Correct. Ano yung sinasabi niyo? Joey, nung time na yon, totoo talaga yung palit-ulo, adik laban sa adik dahil magkakahulihan na nga. Kaya di nila pwede isisi yun kay PRRD. Anyway. Correct. Sa totoo lang, sa true lang. Laging bala ninyo yun na pagkamala na pagkamala. Kasi ganun ba? So, ibig sabihin, concern kayo sa number? Ganito ha, so that I can respect your stupid opinion. Okay, you present a number. We have data. The data says 72% of crime incident
was 72% reduction in crime incident from 2016 to 2022. May nagkamali dyan. I'm very sure may error. I'm very sure na merong ano dyan, merong, yun, mga napagkamalan and things like that. Okay, between the 72% reduction of crime incidents at saka yung nagkamali, so anong gagawin natin? I-sacrifice natin yung wins natin na pag-reduce ng krimen? Huwag tayong maging kamay na bakal dito? Ibalik nyo uli yung 72% na incident ng crime na mangyari sa lansangan kasi may nagkakamali? Ganun ba yung gusto nyo sabihin? Kaya kayo nasasabihang tanga. Kaya kami nagagalit sa inyo. So pag sasabihin, paano yung mga napagkamalan lang? Eh, anong gagawin natin? Di paglaban mo yung napagkamalan, pakulong mo yung pulis. Para di tatanga-tanga yung pulis. Eh, ganun talaga ang buhay. Meron talagang error. Ang tanong dito, gaano kalaki yung error at gaano kalaki yung benefits na nakuha natin out of it. Diba? That is how you are going to judge the policy if it is something that is beneficial to everyone or not. Correct. Tama yan. Ayun. Correct. Eh kasi kung gusto ninyo paglaban natin yung due process ni Kay, di paglaban yung putang ina ninyo, ba't istorbohin nyo pa kami? Diba? Di paglaban, wala mang pumipigil sa inyong paglaban ninyo. Pinaglaban nyo, nanalo nga kayo hanggang korte eh. Di ba nakulong na yung mga pulis ni ano? Naparusahan na yung mga pulis na pumatay kay Kian. O di goods! Eh tingnan nyo, napakulong nyo nga yung mga pulis na kumalaban kay Kian. Wala namang may gusto kay Kian sa mga kapitbahay niya. Oh, di nakuha nyo yung hustisya. Di very good. Diba? Pero kung pipilitin nyo kami, ipaglaban namin ang buhay ni Kian, bakit? Diba? Sabi niya, Eugene, tama naman, pero sana wala kang kapamilya na mapagkamalan. Wala talaga. Kasi hindi naman kami involved sa droga eh. Lumayo ka, malayong malayo. Correct. Oh. Si Jean, ilalaban talaga ni Jean, no? Oh. Go, Jean! Laban, Jean! Mapagkamalan, ganyan. Actually, sa totoo lang, even if mapagkamalan, okay? And that is really an error. And it is not something that is premeditated. And it is something that, that rise out of, and there is no malice involved. Kunwari, wala naman talagang kamali-mali siya. Na kunwari, napagkamalan, walang kamali-mali siya, walang ano talaga, meron talagang mga ebidensya na lumabas na parang it looks like it's pointing to that person, tapos hindi pala, ganyan-ganyan. And then it turned out, kamag-anak ko pala, napagkamalan lang, ganyan-ganyan. O, syempre malulungkot ako. Eh, anong gagawin ko? Papabago ko yung buong policy ng gobyerno? Ay, hindi. Baguhin nyo na tong buong policy na to again. Okay, doon sa nagsabi nun, Si Jean. you show me a data. Ilan yung napagkamalan? Kung kapamilya ko yung napagkamalan, does that entitle me to change the entire system of police enforcement because nagkamali sila doon sa kapatid ko? I am definitely going to look for accountability. Isusuko lahat ng may kasalanan. Lalo na kung negligence yan na merong na merong accountability. I am going to do that. But if you're asking me if I am going to change the stand against war on drugs because of that incident, eh ibang usapan yun. Eh kasi kayo, ang gusto nyong mangyari, may napagkamalan, baguhin natin ang sistema, wala na dapat war on drugs. You want to change policies in this country based on your assumption. Kaya hindi scientific yung mga pinagpapropose ninyo mga putang ina nyo eh. Eh, paano pagkamalan, ganyan-ganyan? Okay, napagkamalan, mali. O sige, pasok ka doon sa plus minus 2% error. Correct. Eh, ang gagawin natin? Pasok ka doon sa plus minus 2 error. Survey nga, merong plus minus 5% eh. Diba? Correct. Tama. Survey nga, merong plus minus 5% eh. O kung kunwari, ganito yung policy, eh pumasok ka doon sa plus 2 minus percent na standard deviation eh. Yun yung nagkakamali.
O pagkatapos ngayon, kayo, gusto nyong gumawa ng policies based on fucking exception. Kaya kayo namumura ng mga tao. Kaya galit na galit sa inyo ang mga tao. Gusto niyo parate gumawa ng exception, gumawa ng policy based on exception. Si Kian De Los Santos is an exception to the rule. And you want us to make a policy based on the exception. Dinisregard nyo na yung general rule, gusto nyo, doon tayo sa exception. Kaya sarap niyong pagtatapakan sa mukha sa totoo lang. Kaya sarap niyong pagtatapakan sa mukha Inakala mo, ang taas ng standard ninyo, papaboto nyo sa amin si Lenny. Diba? Damay civilian na. Oo. Tataas ng standard ninyo, bawal magkamali. Pagkatapos, papaboto nyo sa amin si Lenny. Takdo ba kayo? Tanga nyo papaboto nyo sa amin si Risa Ontiveros, ang perfectionist ninyo. Tapos papaboto nyo sa amin, mga antatanga. Diba? Sino pinaglololoko ninyo, mga tanga kayo? Nangingis na. Nangingis siya ngayon, nakita mo? Oo. Nagagapas ng ano. Ano? Nag-trending, no? Nangingisda. Lumalabas na talaga yung mga yan, no? Pag eleksyon na, naging isda, na MMDA, yung tanga. Nag-strong na siya, relax. Gusto nila perfect, puro naman mga hunghang. Correct. Diba? Ang problema sa inyo, yung mga galit na galit sa mga Duterte, diba? Ang gusto niyo perfect. Pagkatapos sa political analyst ninyo, si Haydarian. Diba? Gusto niyo perfect pagkatapos ang thought leader ninyo, si Lovely Granada. Diba? Tangina. Gusto niyo, perfect tayo dito pagkatapos ang tatanga ng mga thought leaders ninyo. Diba? Huwag ganun. Wala ngang maipakita si Lenny na exhibit sa lagay ng ano. Galit na galit sila no galit na ito si Jesus Valsis, galit na galit siya na parang nagpapakalat ng fake news, kinembular, ineme. It is a fact that Lenny Robredo wanted to be sued by the Philippine Anti-Corruption Commission, PACC, yung hawak ni Greco Bellica. Isa sa mga commissioner ng PACC wanted Lenny Robredo to be sued. Why? Okay? Yung PACC, ang iniimbestigahan yan ay yung mga government officials, okay? Mga government officials na may ginagawang kalokohan. So, lahat ng officials sa executive department at lahat ng corrupt. Lahat ng appointed ni PRRD, especially yung mga appointed ni PRRD. Yun talaga yung parang gustong imbestigahan yung PACC. Naalala nyo nung pandemic, si Mama Lenny tumatanggap ng cash sa office niya. Okay? Tumatanggap si Lenny ng cash donation do sa office niya. Okay? Sabi nung isang commissioner, Attorney Luna, if I remember it correctly, sabi nung isang doon, ay ito si Lenny, corrupt to. Kasi nagsusulisit at tumatanggap ng pera mula sa public. Tapos meron pa nga nun si Lenny dun sa kanyang website, 50 million pesos in total cash donation received. Meron pa ganun si Lenny nun. I remember that. Okay? Meron pa ganun si Mama Lenny. Sabi ngayon itong PACC commissioner, that's graft and corruption. Because government employees cannot and are not allowed to solicit money. Okay? Kaya sabi ko gagawan ko to ng separate na content kasi I want to show you the executive order of GMA. GMA actually created an executive order nung parang first termer siya na presidente, yung pumalit siya kay ERAP. And sinabi niya doon na talagang absolutely, ito ang policy ng gobyernong ito, absolutely bawal ang solicitation. Correct. Okay, nasa admin code rin naman yan bawal talaga ang solicitation. That's the general rule. Hindi po pwedeng mag-solicit ang government employees, okay, in kind or in cash. Okay? Ang exception to the rule is
pwede kang mag-solicit kapag susundin mo yung executive order ni GMA on the donation drive ng mga ng mga government offices. Mm. Ganyan, okay. So meron yung rules, yung parang kailangan magsasubmit ka ng report sa Office of the Civil Defense, ganyan-ganyan, dapat ganito yung mga meron, basta mga reporting requirements usually siya. Mga reporting requirements usually siya. At that time, Lenny Robredo do not have that kind of ate, with respect naman kay Lenny, pero nahihinaan ako sa utak niya talaga kasi ang dali niyang utuin, mabait sa mabait pero dapat hindi tanga. Hindi siya mabait. May nakausap kami sa Naga na di ba? Oo, sabi hindi raw talaga siya Hindi mabait. siya mabait, namimili siya ng kinakausap. Oo, yung nagsabi sa amin, magaling magluto. Mm-mm. Saan magluto? Siya, Ayun. So, ngayon, akala nyo lang maliit, syempre on camera, di kailangan. pero sa Bicol daw, hindi raw siya kilala bilang mabait. Mabait daw talaga yung asawa, si Jessie Si Robredo. Jessie Robredo daw yung mabait. Oo. Oo, pero hindi siya mabait. Mm-mm. Syempre, nasa camera, nasa harap ng camera. Eh, anong gusto mo, magmamaldita ka sa camera para makita ng milyon-milyon? Hindi. Oo. Ayun, so anyway, ang sabi ngayon ng abogado na yon, nung PACC commissioner na yon, ang sabi niya, ito kasi yung problema, hindi kasi sinunod ni Lenny yung mga rules sa pag-solicit ng pera ng government official. Kasi may mga rules kang kailangan na sundin dyan. Yung parang dapat complete, nagpaalam ka basta meron kang magpapaalam, hindi ko alam kung parang susulat sa president or something like that. Parang gano'n eh. Oo. If I remember it correctly, na magpapa-donation drive ka or magpapaano ka para sa ganitong purpose, ganito yung gagawin, ganito yung pag-aano, emerald, ganyan. So, there are some paperworks that are needed to be put in place before ka makapag-solicit. Mm-mm. Ganon. Pero si Bakla, Hindi nagawa ni Bakla. So yun yung sinasabi ng abogado, nung taga-PACC, hindi niya nagawa yan. Okay? And pag hindi mo ginawa yan, graft yun. Ba't ka nangungulekta ng pera sa public? Na hindi mo sinusunod yung mga compliance na kailangan para dyan sa collections mo. Ganyan. Yung ang hindi mga government official, gigil na gigil sila maharlika sa solicit di ba? Oh, di dapat mas lalo pa dyan kasi government official. But anyway, ang tawag dito, di ngayon, isang lahi talaga yung mga pinklawan at yung mga ganun-ganun yung mga trip nila sa buhay, no? kabubuhan. Ang tawag dito ngayon, etong si PACC commissioner, sabi niya, hindi niya sinunod, so therefore, corrupt si Lenny. Ay, nasa kabubuhan. Oo, hindi sinunod ni therefore, parang may corruption issues to si Lenny, ganyan. That was in the middle of gaano mo kakilala si Lenny? Ikaw, Boyet, gaano mo kakilala si Lenny? Oo, basta kilala namin siyang tanga, sapat na yun. Ayun. Wala kaming balak maging ka-close si Lenny. Basta kilala namin siyang tanga. Okay? At yung mga followers niya na nagtatanggol sa kanya kagaya mo, magka-level kayo ng utak. Ayan. Ayun. So anyway, ngayon, nung time na yon, pandemic kasi noon, 2020, 2021, ganon. Pandemic noon. So ngayon si Lenny, nagsusolicit siya ng pera, pinambili niya ng yung Face mask? hindi yung Ano ba? mga face yung mga medical supplies. Yung ngayon, yung overall na yung costume. PPE. PPE, yon. Yung mga PPE, ganyan-ganyan. Nagpamigay siya. At nagpamigay naman In fairness. nagpamigay naman talaga si Mama Lenny sa mga Oh. hospital ng PPE. Galing sa donation ng mga tao. Oo. Ganyan. Ano yung pakisabi to kay Joey. Ang pangit si Lisa Veros. Sino yun? Si Lisa Ontiveros. Oo. Ayun. So ngayon, anong nangyari? Ayun na nga. Sabi ni Boyet Gonzaga, pink ako. Pink ako. Oh, ano Anak ko ngayon? ako ni Lenny. Ayun, kaya naman pala. Kaya naman pala. Tanga. Kaya naman pala. Kaya Pinaganda mo pa. Tanga. Mm-mm. Ayun, so anyway, ang bobo ng question mo yung, gano'n mo ba kilala si Lenny? Ganyan. Actually, hindi ko interesado makilala si Lenny. Ang bobo ng question. Pagkakilala ko kay Mother Lenny, I have 3 daughters. All of them are girls. And ito, Boyet, tama yun, Boyet. Matalino yun, Boyet. Oo. I have 3 daughters. All of them are girls. teka, tapusin ko lang ha, Sige. Boyet, tapusin ko lang to. Ngayon, ang nangyari,
in the middle of pandemic. So to be fair naman dito kay Lenny, meron talaga siyang mga donation drive, meron PPE. talaga siyang mga PPE, nagbibigay talaga siya ng mga kung ano-ano sa mga nangangailangan, ganyan-ganyan. Whatever it is na available dun sa office niya, whether or not it was prudent distribution of the donation, we do not know exactly. Pero at least kumikilos siya noong pandemic. Okay. Noong gusto siyang kasuhan ng PACC Commissioner. Anong sabi, Boyet, anong sabi ni PRRD? Sagot, bilang tunay na pink. Sagutin mo yung tanong ko. Patay. Anong sinabi ni PRRD kay Lenny? Patay. Noong pinitch ng commissioner ng PACC, kasuhan yan si Lenny dahil nagsusolicit ng pera ng hindi sinusunod ang compliance ng solicitation ng government official. Patay mo. Hi, friend. Regards, everyone. Ang layo mo. Miss ka na namin. Sige, gawan mo ng highlight tong si Saint Lenny sa corruption niya para ipakita natin na buwakan ng ina. Ang acceptable pinks lang sa akin yung pink girls ng DMN Davao. How many islands in the Philippine archipelago? 1,700 daw sa Philippines. Ano, sagot na, Boyet? Sagot na. Ano sabi ni PRRD? Nung nirecommend ng PACC na kasuhan Oh. si Mama Lenny dahil dun sa kanyang mga solicitation, anong sinabi ni PRRD? Sige, dali. Sagot! Ayaw kita maging teacher, friend. Natatakot ako. Sagot! Bilis! Wala? Ang sabi ni PRRD? Ang sabi ni PRRD, nasa gitna tayo ng pandemya. Ay, sinagot yun. Proud Bicolano po ako. Wala akong pake. Sagutin mo yung tanong ko. Meron akong tanong, sagutin mo. Boyet. Kaya kayo nasasabihan ng tatanga-tanga, hindi kayo responsive sa question. Hindi kayo responsive sa question. Okay. So, ang sabi ngayon ni PRRD, ikaw naman, komisyoner. Nasa gitna tayo ng pandemya. Pagkatapos, ganyan, magkakaso-kaso ka pa ng mga tao na kasama namang nating tumutulong dito sa paglaban sa pandemyang ito. Anong ginawa ni PRRD? Yung commissioner na nagpakitang gilas na gustong kasuhan si Lenny Robredo at gustong ilaglag sa banga si Lenny Robredo, tinanggal niya sa pwesto sa PACC. Okay? Ngayon, sasabihin Ay na ninyo, naman siya. Chine-change yung topic. Naku. oo, walang change topic, Boyet, dito. Hindi po pwedeng change topic. Ma-earn mo lang mag-change topic dito pag marunong kang sumagot kang putang ina ka. Pero pagka kunwari, di ka naman sumasagot at di ka naman responsive, walang ano dyan. Minura-mura daw ang Diyos. Eh, ako, dyan na naman. Yun ang biro ang rape. Eh, siya. Ano, ang tawag dito, hindi pwede bagong topic dito. Hindi ko po masagot. Hindi ko po masagot. O, di bobo nga. Oo. So ngayon, ang sabi nga yun ni PRRD, bakit mo ginawa yan? Nasa gitna tayo ng pandemya. Tapos kahit naman galit na galit kayo dyan kay Lenny, tumutulong eh. Ang gagawin natin, Oh. ang ginawa ni PRRD, sinisante niya yung commissioner ng PACC na gustong idemanda si Lenny. Sabi ni PRRD, I cannot afford to have someone like that in my government. Magtulungan tayo. Mamamatay na tayong lahat dito sa pandemya na to, tas ang gusto niyong unahin, pamumuliti ka kay Lenny Robredo. Yun ang ginawa ni PRRD. Okay? Yun ang ginawa niya. So ngayon, okay? So ngayon, sasabihin nila, ay hindi, tanim lang yan para magmukhang pogi si PRRD. You look up the history of Attorney Luna. Attorney Luna, basta, lang ha, that is subject to fact-checking yung pangalan ng commissioner na yun ha. But I remember, kasi kinontent ko na to several times eh, that specific lawyer is actually a yellow lawyer. Yellow yun. Yellow, as in talagang liberal na liberal yung abogado na yun. So paano magiging tanim tao ni PRRD yun? Yellow talaga yun. That lawyer, I think, wanted to be in the good graces of PRRD, so that is why gusto niyang ilaglag si Lenny Robredo para magmukha siyang gwapo kay PRRD. But PRRD did not buy it simply because hindi siya makakatulong during the pandemic. Nagets nyo na. Nagets nyo na. Alam nyo, kahit galit na galit kami kay Lenny Robredo, yung presidente namin, ilang beses pinotektahan ang nanay nyo. Correct.
Na, Ang nanay niyong tanga. So kami, galit na kami kay Lenny dahil ang kupal-kupal niya at ilang beses niya pinahamak si PRRD, pero si PRRD ilang beses pa rin pinrotektahan ang nanay niyo. Oo, di ba nanawagan siya sa House of Representative? Do not tinker with the voice of the people. Hinalal yan si Lenny Robredo ng Sambayan ng Pilipino. Huwag niyo nang ipa-impeach yan. I like a charm. Di ba? Oh, Yun yung sabi ni PRRD. correct. Oh, hindi nyo alam yan kasi wala kayong alam. Si Mama Lenny, no, daming alam ni Mama Lenny, kinemerot, tas galit na galit kayo sa mga Duterte supporters. Wala naman kayong alam sa amin. Wala naman kayong alam sa decision making ni PRRD. Wala naman kayong alam sa mga policies niya. Diba? Ganito kasi yan, pag aawayan nyo kami, mga Duterte supporter, make sure that you know and you understand the, piece of advice para galangin tayo, wag tayong magmumura. Wala kang pakialam, boyet! Magsabi, alam mo, para respetuhin ka na, magsabi kayo ng totoo. Huwag kayo magpaka-plastic. Wala kang pakialam, ayaw mo akong galangin kasi nagmumura ako. Tangina mo, plastic ka. Yan na lang ang standard mo, pagmumura para galangin. Tingin mo yung mga taong sinungaling tapos ang bait-bait magsalita. May right silang galangin. Bex, pag nangloloko ka ng tao, whether nagmumura ka o nagsisinungaling ka o fraud ka, hindi ka dapat galangin. Ang mga taong plastic, hindi dapat ginagalang. Ang mga taong nagtatanga-tanga, nagbibingi-bingihan, hindi dapat ginagalang. Ang taong nagsasabi ng totoo, kahit nagmumura pa yan, respeto yan. Ayaw mong respetuhin yung katotohanan. Kaya ganun lang yung standard mo. Para galangin tayo, wag tayong magmura. Taka na, binobobo niya na kami. Pag gusto, gagalangin pa namin kayo. 'Di ba? Walang ganun. Pag tanga ka. Doon tayo, kwentas klara tayo. Kwentas klaras tayo dito. Wag tayong, kasi kayo gusto ninyo, tinatarantado niyo na yung mga Duterte supporters, tapos gusto ninyo, ano, papameryendahin pa namin kayo? Gagalangin pa namin kayo? Correct. Hindi. Correct. Diba? Pag mamalitin niyo yung mga Duterte supporters, maliitin din namin kayo. Ayun. Natawa si Michelle. Michelle! Natawa si Michelle. Michelle! Correct. Kasi kung kunwari nagpakita ng kaplastikan, bait-baitan, galang-galangan, ganito yung ginawa, emerot, gagalangin mo na yan kahit binenta niya yung Pilipinas sa ibang bansa. Sige nga. Wala. Oy, di ba si Martin Romualdez, palasimba pa nga yan? Di nga nagmumura si Martin Romualdez eh. Oh, gagalangin mo yan? Ina nyo. Diba? Diyos me. Pagkatapos yung taong palamura, pinrotektahan ordinaryong Pilipino, nag-pushback sa mga oligarchs, kaso mura ng mura araw-araw, bastos magsalita, ang dami pang babae, daming chicks. Ayaw niyong respetuhin kahit yung result ng kanyang trabaho na kinabang ang maraming Pilipino. Correct. Diba?